Dahil sa perwisyong dulot ng malawakang water interruption sa Metro Manila, may bawas singil ang lahat ng customer ng Manila Water. Ang mga customer namang labis na naperwisyo wala na raw babayaran sa susunod na buwan. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Joseph, meron niyang kaluwagan na matatanggap ang mga customer ng Manila Water pagdating ng kanilang bill ngayong Abril. Voluntaryo po itong ginagawa ng Manila Water pero hindi raw nangangahulugan ito na hindi papatawan ng penalty ang Manila Water ng MWSS Regulatory Office. Aminado ang Manila Water na walang katapat na halaga ang hirap na pinagdaanan ng kanilang mga customer na nawalan ng tubig. Kaya voluntaryo nilang ibabawas mula sa bill sa Abril ang unang 10 cubic meters na konsumo sa tubig sa lahat ng kanilang customers, mapa-residential o industrial customer man. Kaya kung ang konsumo mo sa Marso ay 10 cubic meters lang, wala ka nang babayaran. Pero kung 30 cubic meters naman ang konsumo, makaka-discount ng 155 pesos and 11 centavos. Ang mga pinaka-nahirapan naman at 24 oras na walang tubig ng 7 araw pataas, wala na kayong bill na babayaran sa buwan ng Abril. We have defined severely affected as 7 days and more, whether tuloy-tuloy siya or broken 7 days. So, from the period of March 6 to 31. Hindi muna tinukoy ng kumpanya ang mga lugar habang patuloy ang kanilang verification. Sabi naman ng MWSS Regulatory Office, hiwalay ito sa penalty na pwedeng ipataw sa Manila Water. Magkano ba ang penalty na mabibigay natin ay it will come in a form of a rebate. Ang rebate ay basically hindi nyo makukuha na pera. Sa next bill nyo po sa tubig ay mag-reflect na doon po may bawas po or baka wala po kayong bill. Si Vivian ng Barangay South Triangle, Quezon City, nakakaranas pa rin ng water interruption. Okay lang daw sa kanya ang discount pero dapat matumbasan ng Manila Water ang paghihirap nila. Kung hindi dahil sa pagkawala ng tubig, hindi po kami magkasakit. Hindi po kami napupuyat dahil na nawala ng tubig. Ito po yung kaya naming ibigay ng voluntary to address the inconvenience, no? At consistent naman po kasi sinabi ko na yung kung kaya naming bigay, ibibigay namin. At ito po yun. Sa abala, unfortunately, that's not within the purview ng MWSSRO. Ang ganyan po ay dapat po sa korte. Ganito rin ang sentimiento ng grupong Laban Consumer. Anila, dapat isaalang-alang din ng Manila Water ang iba pang perwisyong dulot ng water interruption sa kanilang mga customer. Medyo questionable pa yung mga, paano naman yung mga naperwisyo, yung bumili ng mga extra containers, no? Yung mga naperwisyo, yung mga bumili ng tubig pa sa ibang lugar. Marami pang danyos na dapat i-compute, ano? At siguro inumpisa na naman ng Manila Water, wag na nilang hintayin yung MWSS na siya ang mag-compute. Ayon sa MWSS, nasa 97% na ng mga customer ang nararating ng tubig ng 8 hanggang 12 hours. At kasama dito ang mga inaabot hanggang ground floor lang. 8 barangay na lang daw ang patuloy na nirarasyonan ng tubig. We hope that by May, matatapos to or hopefully earlier. Santos also from the Philippine Star. And Manila Water President and CEO. Joseph, kahapon lamang ay binigyan ng notice to explain ng MWSS Regulatory Office ang Manila Water at bibilang lamang tayo ng 5 araw mula kahapon. Yun naman yung deadline, no, para sumagot ang Manila Water. Joseph? Alright, Sandra. So across the board, lahat ng mga customer ng Manila Water at the very minimum, ang pwede nilang makuha ay discount, no? Less than or mga 10 cubic meters na discount. Tama ba? Joseph, yung para doon sa lahat ng customer nila, mula yan doon sa pinakamaliliit, yung tinatawag nilang lifeline, dahil maliit ang konsumo nila, hanggang doon sa industrial, yung pinakamalalaki, ay walang charge para doon sa kanilang unang 10 cubic meters. Joseph? Alright, so at least, kung magkano nga ulit yung Sans na mention mo, pero I didn't catch it. Magkano yung masasave nila? Doon sa first 10. Oo, dahil iba-iba ng computation, depende sa
depende sa uri ng kanilang account. Meron nga pang Lifeline. Ang sinasabi sa atin dyan, yung 10 cubic meters ng Lifeline customers nila ay around 86 or around 80 plus pesos ang katumbas. Pero syempre, ibang computation pag commercial ka na, semi-commercial at industrial. Medyo palaki ng palaki rin yung konsumo mo, mas malaki din yung discount mo. Yung 80 pesos na yun, magkano ba yung isang drum? Parang hindi mababawi yung ipinambili mo ng drum kung sakasakali, no? Actually, yun nga rin yung ina-argue, no? Like yung nag-file yung bayan muna, tsaka ilang consumers kahapon, no? Ng reklamo doon sa MWSS. Kasi kabilang yan doon sa kanilang nirereklamo na yun daw nagastos din kasi ng ilan natin mga kababayan sa pagbili ng mga drum. Tapos minsan nagbabayad din sila mismo doon sa tubig na sinusupply sa kanila ay higit pa maaari doon sa kanilang discount na makukuha, Joseph. Sans, bukod dun sa across the board, may sinasabi yung Manila Water na kapag po naranasan nyo na either putol-putol na wala kayong tubig for at least between March 6 to 31 ba ang sinasabi, ay magkano yung matatanggap nila na rebate? Oo, para dun sa mga, ang tawag nila dyan, severely affected, yung talagang malubhang na apektuhan ng water shortage, ang sinasabi nila, ang may criteria, ika nga Joseph, pag ikaw ay nag-suffer ng 24 hours daily interruption sa loob ng 7 araw pataas. Yung 7 araw naman na yon, hindi naman daw kailangan sunod-sunod, pwedeng broken. Pero yun nga, may requirement na 24 hours dapat yung sinuffer mo na kawalan ng tubig, Joseph? So, syempre, sila na yung magsasabi niyan. Kasi hindi naman bilang consumer, ako pa yung magsasabi sa Manila Water na ito pong araw na to wala kaming tubig. So, ibig sabihin, they would know kung saan mga area itong mga severely affected areas na makakatanggap ng additional rebate ba to? Oo, meron silang tinatawag na mga representatives, no, sa mga area, ground representatives. At sabi nila, ang gagawin nila, magkakaroon sila ng verification. Dahil nga, syempre, bukod sa nakikita rin naman nila sa TV, no, yung mga nai-interview natin, at nakikita rin naman ang kanilang representatives on the ground, ganun pa man, nakikipag-ugnayan pa raw sila sa mga barangay captain, ganyan, talagang bumaba sila sa ground para malaman at ma-verify kung talaga bang gaano katindi yung dinanas ng isang lugar at kung ito ba talaga ay papasa doon sa sinasabi nilang 7 days and 24 hours na kawalan ng tubig. Joseph? Alright, Sans, at this point, na nagkaroon na ng mga hearings sa Congress and nagpaliwanag na sila ilang beses, Miss, can we say now na tapos na ba yung water crisis or mukhang medyo titis-tiisin pa ito? Oo, ang sinasabi nila kasi meron pa silang 8 barangays ngayon na talaga sinusuplayan pa nila ng tubig. At bukod dyan, Joseph, yung may sinasabi sila no, na 97% naman ay nararating na ng tubig. However, hindi yan yung round the clock, no, 24/7 na supply ng tubig. Kung hindi, 8 to 12 hours na supply ng tubig. Tsaka yung pressure niya medyo mababa dahil hanggang first floor lang ng bahay mo yung mararating. So, sa estimate kanina ng MWSS, si Chief Reynaldo Velasco, ang sinabi niya ay baka abuti ng May, pero syempre umaasa sila na mas maaga pa doon ay malulutas nila ito totally, Joseph. So ang pagtitiis ay, at least dun sa mga Manila Water consumers, ay hanggang Mayo pa itong problema na to. So magpupuyat pa rin, no? Oo, nag-aabang pa rin ng tubig yung iba nating mga kababayan. Iba-iba ng oras eh. Merong iba na dumarating daw yan ng 2 a.m. katulad nung na-interview natin kanina. Meron namang nawawalan sila ng tubig during the day at dumarating sa bandang hapon. So, iba-iba yung kasi kailangan i-manage nga ng Manila Water nang sa ganon ay lahat kahit paano ay makapag-ipon ng tubig. Joseph? Sans, paliwanag lang natin yung rebate, no? Na-mention mo naman sa script, pero just for emphasis, no? Ito po ay hindi perang ibibigay ng Manila Water, kundi babawasin, tama, sa mga babayarin nyo.
Oo. Kasi ang pinapaliwanag sa atin ng MWSS Regulatory Office, syempre, bagamat nagkusan loob na yung Manila Water, sila ay may sarili naman silang isinasagawang pag-aaral kung dapat bang i-penalize itong Manila Water. At isa nga sa nakikita nila yung rebate. Pag daw nakita nila na may violation talaga at kailangan makompensate naman yung mga tao, ay maaaring it will come in the form of rebate kung saan mababawasan po yung babayaran nyo sa inyong water bill. Pero yun nga, hindi nyo po matatanggap ito bilang pera. Joseph? Alright, so Abril, pwedeng asahan yan. Ulitin lang natin, Abril yung rebate. Ang maaaring asahan ngayong Abril po ay yung ipinangako ng Manila Water na kung kayo ay nawalan ng tubig ng 7 days and 24 hours kada araw, ay wala na kayong babayaran sa inyong bill. Tapos yun naman pong lahat ng customer ay hindi magbabayad ng tinatawag na minimum charge. Joseph? Alright, so siguro maganda na rin pampalubag loob yan kahit pa paano. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.